nagising kasi ako around 2 o'clock. Hindi na ako makatulog ulit. Ganyan ako pag marami akong iniisip. Buhay OFW. Mamaya trabaho na naman. Anyway, hindi naman kahapon, pagod lang talaga ako kasi pinilisan ko yung trabaho ko para matapos kaagad. Akala ko kasi magluluto. Ayun, hindi pala siya nagluto. So, nakatambay ako dito sa kusina. Tapos nakaganyan ako sa may counter. Sabi ng kasi usually kusina naman talaga ang tatambayan. Hindi ako pwedeng pumasok dito sa kwarto ko kasi nga pag may kailangan sila, pag tatawagan nila ako, hindi ko sila maririnig. I mean, kaya ayan. Sabi naman ng amo kong babae, wala ka nang ginagawa, punta ka sa kwarto mo, pahinga ka, sabi niya. Sasabihin ko na lang sa'yo kung kakain na pag-prepare ng mesa. Sabi ko, sige, okay lang. Kasi nga may tawag sila ng tawag sa akin. Kasi may ipapakuha, may ganyan. Hindi ko sila marinig pag nandito ako sa kwarto ko. Tapos ngayon, nandito, nung pumunta dito yung lalaki, sabi, pahinga ka sa kwarto mo. Ngayon, pumasok ako kasi nga, naalala ko may tupiin pala ako dito kasi naglaba ako ng damit ko. So, pumasok ako dito sa kwarto. Tapos, ayan. Pagpasok ko dito sa kwarto, nagtupi ako. Siguro wala pang 20 minutes, may narinig ako sa kusina. So, lumabas ako kasi yung kwarto ko, kusina. Tapos, yung anak nung dumating, dala ng pagkain. Tapos, paglabas ko ng kwarto ko, yung tingin talaga niya sa akin, iba, alam ko na yun, nasisense ko na yun. Ay, sabi niya, salam. Sabi niya, hindi yan nagsasalam sa akin, sorry. Ako yung unang nagsasalam sa kanya. Sabi niya, hindi ako nakatingin sa kanya, pero yung side ng mata ko, alam ko paano niya ako tiningnan. Tapos sabi niya, kida alatol nom? Sabi niya, Sabi niya, daw, yung ganyan daw, tulog ng tulog, diretso, sabi niya, tulog ng tulog lang daw ako. Tinanong niya ba kung anong oras ako pumasok sa kwarto ko, kung ilang minuto ako nang tambay sa kwarto ko. No, hindi niya tinanong yun. Basta nakita niya lang na galing ako sa kwarto ko, ang sabi niya kaagad, ganyan daw, tulog ng tulog. Siya lang ang bukod tanging ganyan talaga. Although yung ibang anak ko, nagsasabi din sa akin na ganito, ganyan. Pero siya lang talaga yung, halimbawa, syempre hindi ko naman masusunod lahat ng mga kalat ng mga bata, lalo na kapag nandito yung mga apo. Sabi niya, na-open niya yung lagayan ng mga plastic kasi na yung sa grocery, tinutupi ko yun, tapos nilalagay ko doon sa may hunos para once na kailangan ng plastic, kukuha na lang doon. Ngayon, binuksan niya, sabi niya, ito hindi mo tinupi, hindi ko ba marunong? Sabi niya sa akin. Pinili ko na lang talaga manahimik. Tahimik na lang talaga kasi alam ko naman kahit saan, dito sa Saudi Arabia, kahit saan, kahit tama ka, pag sinabi nilang mali ka talaga. Hindi na lang ako umimik. Tapos yung mga salita ba nila, halimbawa, sasabihin niya, may niluto ako kasi nagluto siya dito nung nakaraan. Sabi niya, may niluto akong ground beef. Tinapon mo? Wala akong common sense. Basta-basta na lang ako magtapon ng food. Pero nasagot ko siya ng time na yun. Sabi ko, no, I don't throw anything that is pagkasabi ko, basta sabi ko, no, I don't throw anything, sabi ko. Except if someone told me to throw,
I would throw it. Sabi niya, tumingin talaga siya sa akin, gumanon talaga siya sa akin. Iba talaga ang ugali niya. As in, although, ganun talaga ang mga ugali nila dito, in generalized. Yung parang, halimbawa yung oven, sabi niya, may ganito ba kayo sa inyo? Tatanong sa akin. Sabi ko, oo, meron. Sabi ko na lang. Meron naman talaga kasi nga, kaso lang, mahal sa atin, di ba, sa Pilipinas. Pero afford naman natin yun, Diyos ko. Tapos, meron kasing ibang worker na sasabihin na family na ang turing, no, big no. Para sa akin, never magiging family yung mga among mo dito sa Saudi Arabia. Never talaga. Although meron naman sigurong iba na family ang turing. But I think it's impossible. Kasi, ako mismo, ang dami-dami ko na napuntahan. In my almost 8 years here, ang dami-dami ko na talagang napuntahang amo. Nagstay ako ng 1 month, 2 months, 3 months. Sometimes, meron din akong 1 year and 8 months. Meron akong 6 months, 8 months, mga ganyan. Never ako naka-experience na family talaga ang turing. Meron mababait. Sinasabi na, oh, family na yung turing ko sa'yo, ganito, ganyan, no. No, big no. Ako kasi nilalagay ko yung sarili ko sa lugar. Ito yung amo mo. Ito ako. Kahit nasa tama ako, pag sinabi niyang mali ako, mali ako. Ganon dito. Ganon yung ano ko. Ganon yung ugali ko. Kaya, dito sa bahay na to, bihira lang daw ang magtatagal. Kasi, naiintindihan ko na kung bakit. Bakit bihira lang magtagal? Kasi, iba talaga yung ugali nila. Halimbawa, nandito yung mga apo nila, tas nagkakalat. Hindi ko kasi kaagad nasusunod, gawa ng sobrang busy. Yung mga tray doon, nakaganyan. Sabi na amo kong lalaki, hindi mo ba sinabihan talaga ako, sinigawan, hey! Sabi niya talaga, nagulat ako. Sabi ko, yes, sabi niya, di mo ba nakikita to? Di ka ba nag-iisip? Wala ka bang isip? Isip-isip ko naman, kung wala akong isip, hindi ako makakapunta ng Saudi Arabia. Kung wala akong isip, hindi ako makakapunta dito sa bahay niyo. Iniisip ko na lang na gano'n. Kasi, ay, iba talaga sila magsalita. As in, maano sila magsalita. Kadalasan sa kanila is mataas magsalita. I mean, hindi kadalasan. Lahat dito sa Saudi Arabia, mataas magsalita. Sa tulad natin, or sa mga OFW. Although meron namang worker na palaban, yung lumalaban, yung sumasagot. Ako no, pinili ko na lang talaga kapag sinabi nilang mali ako, kahit na nasa tama ako. Okay, nagsisorry ako. Wala namang mawawala sa iyo eh. Kahit na pwera na lang kung saktan ka, no? Hindi pwede yun. Kaya sabi ko, naisip ko na lang, yung sinasabi, di ka ba nag-iisip? Wala ka bang isip? Di mo ba nakikita to? Sabi. Tapos pag may nakikita silang dumi, sasabihin, di mo ba nakita to? Di ka ba naglinis dito? Oh my God, araw-araw ko yan nililinisan. Diyan, alangan naman, may ginawa ako sa kusina.
Tapos nandyan yung mga bata, naglalaro, nagkakalat, kakain na ice cream, nalalaglag sa sahig. May ginawa ako sa kusina, nagluluto kami. Tatakbo pa ako doon para maglinis, tapos babalik ako dito. Itong nanay nila is nagmamadali nga kasi nga nagluluto. Habaan talaga ng pasensya kapag mag-a-abroad ka. Kasi pag hindi mahaba yung pasensya mo, hindi ka talagang magtatagal dito. At saka yung sinasabi nila, ay mabait yung amo ko, pamilya na ang turing sa akin. For me, it's impossible talaga. Oo, mabait sila. Pero, yung sasabihin kapatid na ang turing, no? Meron siguro. Siguro meron. Pero, I don't know. Basta hindi ako naniniwala sa family ang turing. Yung sa atin kasi, magkakapatid pa. Basta hindi ako naniniwala kasi the way sila magsalita, as in, hindi maganda lalo na dito. Kasi nga, meron din akong kilalang ganyan, sabi niya, na daw yung turing sa kanya na amo niya, parang kapatid niya, kasi nga, nag-uusap na sila about ganito, ganyan, yung problema ng amo niya, sinasabi niya sa kanya, tapos yung problema niya naman, para sa akin, no. May naging amo din naman akong mabait pero never, actually, hindi naman masyadong mabait. May ugali talaga sila. Pero never akong nagkukwento siya sa akin ng ganito, ganyan. Pero never akong nagkukwento ng ganyan, ganito, ganyan sa kanya. Kasi, alam mo, may kilala akong ganyan na kunikwento niya, ay, yung amo ko, kabanding ko yan, kwentuhan ko yan, lahat ng problema ko, ganito, ganyan. Tapos maya pag nagtipon-tipon sila, ikaw yung topic. Kasi ganito ganyan yung sinabi mo, ganito ganyan. Ganyan yung ugali nila. Kung ano yung mga sinasabi mo, nandoon na sa mga kapatid, mga pinsan niya. Ay, yung katulong ko, ganito ganyan, ganito ganyan. Kaya sabi ko, much better na lang. Mas okay kung isara mo yung bibig mo. Kapag yung tinatanong nila, yun na yung sasagot mo. Kasi ako, for me, never ko talaga sila maging family. Yes, family? No. Pamilya ang turing. No. It's impossible talaga. No, family as no, imposible talaga. Hindi talaga hindi. Imposible. Sabi ko, kaya nga sinasabihan ko siya. May pupunta kasi itong katulong ng kapatid, ng anak niya. Ay, amo ko, kabanding ko. Kasi yung amo niya na lalaki, anak dito. Ay, yung babae ko ng amo, kanyan, kabanding ko. Sabi ko, huwag ka din masyadong kampante kasi lahat ng sinasabi mo din, baka mamaya sasabihin niya sa asawa niya. Siyempre, mag-asawa sila. Tapos, ikaw yung mapapasama, sabi ko sa kanya. Huwag masyado. Kasi never mo silang magiging kapamilya. Never mo silang magiging kapamilya talaga. No, sabi ko. Dahan-dahan sa pagkukwento, sabi ko sa kanya. Kasi, yung kayo nga, isipin mo sa inyo, sa Pilipinas, mga Pilipino kayo, magpipinsan, magkakapatid, minsan nga nagkakasiraan, di ba? How much more pa sila? Di ba? Kaya ako,
Although may amo din naman ako mabait. 1 year and 8 months ako doon. Naalagaan ko yun. Ako yung nandyan palagi kapag nag-aaway sila ng asawa niya. Umiiyak yun. Meron din ako sa Awamiya. Kapag nag-aaway sila ng asawa niya, yung bata, 2 years old, tumatakbo sa kanila. Tinatakbo ko din, kinukuha ko yung bata, tinatago ko sa kwarto ko. Kasi ayaw kong marinig ng bata yung mga bad words ba, pag nag-aaway sila. Ang dami ko nang napuntahang amo. Pero nilalagay ko talaga yung lugar ko. Yung sarili ko pala. Kung saan ako. Hindi pwede naman kasing porket mabait, porket kinausap-usap ka, porket matagal ka na, ganun na. No. Kahit umaabot ka pa ng 2 years, 3 years, 5 years, 10 years. May narinig nga ako yung pinalitan niya, parang 6 years sa kanila. Yung bata, baby pa daw yun nung dumating. Tapos nung pag-alis niya, nag-aaral na. Yung batang yun, baby pa, sanggol pa, I think months pa nung dumating yung Pilipina. Tapos umalis na nga 6 years kasi nga mag for good na. So siya ang pumalit. Ngayon, tinanong niya yung alaga. Sabi niya, "Oh, you miss Nani?" Sabi niya, "Yeah, I miss her. But she must go." Sabi niya, "She must go because she is not belong in this family." Oh, tingnan mo. Bata yan 6 years old. 6 years old lang. Nakapagsalita ng ganun. Diba syempre, kasi naririnig niya yun sa mga parents niya. Bata yun Kung ano yung marinig niya, akala niya yun yung tama. Kaya, hindi na ako magtataka kung yung ibang bata dito. May 4 na bata dito Yung ibang bata dito yung parang nagsasalita na hindi maganda. Hindi man dito lang. Mostly, lahat ng mga bata nagsasalita na hindi maganda sa'yo. Meron talagang sasaktan ka. Hahampasin ka, babatuin ka ng laruan, ganyan. Ewan ko kung bakit. Ganun yung mga bata dito. Iba yung bata dito talaga. As in, iba. Tapos, kaya hindi ako naniwala talaga sa iti-treat ka as family. No talaga. Big no talaga yun. Kasi, nung pagdating ko nga dito, sasabihin, "Oh, welcome, sister. You are belong to this family. Family ang turing." Iniisip ko na lang, no. Tama-tama na lang ka. Yes, okay. Sasabihin ko na lang. Pero deep inside, it's impossible. Kasi, never talaga akong magiging kapamilya niyo. Iniisip ko. Kasi, lalo na dito, grabe sila magsalita. Yung sasabihin nila sa akin, "Wala ka bang isip? Hindi ka ba nag-isip?" Yun na lang yung parang, ang lakas ng impact. Kung baguhan lang, syempre masasaktan ng sobra. Pero ako, matagal na ako. Ang dami-dami ko nang na-meet na ganyang uri ng tao. Wala lang. Pasok dito, labas dito. Huwag lang talagang magpa-apekto. Kasi pag nagpapa-apekto ka, ikaw lang din ang mahihirapan. Ikaw lang din ang masasaktan, syempre. Kasi nga, dinidib mo yung mga sinasabi nila. Yung mga sinasabi nila naman kasi, ganun talaga lang sila magsalita. Ganun lang talaga sila magsalita. The way sila magsalita, parang
hindi nasasaktan yung pinagsasabihan nila. Parang hindi tao. Ewan ko ba, yung iba, may na-meet din akong amo na yung treatment niya is parang napaka-down mo talaga. Yung parang tingin nila pulubi ka. Mm-mm. Mm. Na hindi nila alam na mas masaya tayo sa Pilipinas. Pinilit lang natin magtrabaho dito talaga sa kanila. Kasi para sa pangarap natin, para sa pamilya. Kasi yung sweldo din kasi naman sa Pilipinas, hindi natin makukuha yan sa sahod natin dito. At saka itong place lang na to, yan, yung less yung walang gasto. Pag nag-a-abroad dito, walang gasto. Although, yung sahod is hindi naman kalakihan. Unlike sa ibang bansa, gagastos ka talaga. Like, ikaw yung mag-medical. Dito kasi lahat, wala kang babayaran. Libre lahat. Unlike sa ibang bansa, ikaw, gagastos ka pa ng libo-libo. Tapos, ilang buwan ka pang mag-aantay. Tapos, ikaw pa yung mag-ano ng foods mo. Lahat. Gagastos ka ng meron akong kilalang gumastos, pumunta siya ng Hong Kong, gumastos siya ng 80,000 daw. Which is, saan ko naman hahanapin yun? Kaya nga ako magtatrabaho. Kasi, mahirap maging single mom, solo parent. Kaya minsan, alam nyo, na maiiyak na lang talaga ako kasi sabi ko, sobrang naman itong buhay ko. Kapag complain no? Sabi ko, sobrang hirap naman. Sabi ko, lalo kapag may problema, tapos dadagdagan pa ng mga treatment ng tao sa'yo sa pinagtatrabahoan mo. Siyempre, maiiyak ka na lang. Sabi ko, wala na bang... Pero inisip ko na lang, meron pa din namang mas naghihirap pa sa akin. Meron yung iba, sinasaktan, hindi pinapasahod, hindi pinapakain, di ba? Dito may pagkain. Ang ano lang dito is hindi ako nakakalabas talaga. Nagpaalam ako na bumili ng pagkain ko. Hindi sila papayag. Kahit nga pagtapon ng basura, tinitingnan ako. Tapos pag magtagal ako, lumalabas. Nahanap ako. Nung nakaraan, nagtapon ako ng basura sa labas. Tapos pagtingin ko dyan sa dito na sa loob ng gate, ang daming dahon na nalalaglag kasi nga may puno. Winalis ko yun. Nagwalis ako. Lumabas ka agad yung nanay. Sabi niya, ano ginawa mo dyan? Ako nagwalis. Binantayan talaga ako. Nakatayo siya doon sa labas. Binabantayan ako hanggang sa matapos. Pagpasok ko, yun din ang pagpasok niya. Tingnan ko ba kung bakit ganun sila. Pero okay lang naman yun kasi for our safety lang naman yung iniisip nila. Pero doon sa Sayhat, free ako. Pag sinasabi kong gusto kong bumili ng ganyan, sabihin sa akin. Sabihin mo sa driver na pupunta ka ng Bacala. Ayun, pupunta ako, bibili ako ng pagkain ko. Mabait yun. Mabait yung sa Sayhat. Minsan nga, birthday ko, sabi niya, i-vacuum mo yung kwarto mo. Kakalinis ko lang mo. Vacuum mo, sabi niya. Binacuum ko. Paglabas ko, sabi ko, bakit madilim? Nandun na pala sila sa mesa. Happy birthday to you, my cake. May cake na birthday ko. Birthday ko kasi ng time na yun. Sabi ko, napaiyak talaga ako. Sabi ko, ay, thank you. May mga gift pa, may relo, at saka yung bracelet. Yung kahit hindi naman siya mamahalin, pero yung effort talaga, doon talaga ako na-touch. Naiyak talaga ako, tumulo yung luha ko. Na-miss ko na nga sila eh. Kaso lang, move on, kailangan kalimutan na kasi ano lang sila eh, parang tao lang na naging parte ng buhay mo temporary. Hindi naman palagi. Parang ano lang yan, parang pag may taong dumating sa buhay mo, tapos aalis din, mawawala din. Kaya learn to accept that
walang taong mag-stay permanent sa'yo, maliban na lang kahit nga yung mga anak mo, pagdating ng araw, magsipag-asawa din yan, aalis din yan. Syempre, hindi naman pwedeng dito yan sa'yo palagi, lahat dito. Hindi mo naman pwedeng sasabihin, stay ka lang, magkasama kayo palagi. Hindi. Kaya, para sa akin, life must go on. Yung parang, kung ano yung kapag papasaya sa'yo, go. Ayan, so, nagising talaga ako 2:00 pa. Hindi na ako makatulog ulit. So, samantalahin ko na mag-vlog ako, nag-i-edit. Hindi kasi ako makakatulog na. Kahit anong pikit ko, hahapdi lang talaga ang mata ko. Hindi na talaga ako makatulog ulit. So, ayan. Kapag nag-a-abroad ka, especially dito sa Saudi, kailangan talaga ng mahabang pasensya. Kailangan mo talagang habaan yung pasensya mo. Kasi kapag hindi mahaba yung pasensya mo, never ka talaga magtatagal dito sa Saudi Arabia. Wala talagang taong magtatagal dito na hindi mahaba ang pasensya. Tapos kailangan open yung isip mo. Yung isip mo, open mo lang yung kahit anong sasabihin nila, kahit dito kasi ewan ko kung bakit. Iba yung treatment talaga. Yung sasabihan kang yung ano lang yung sasabihin lang na, di ka ba nag-iisip? Hindi ako nag-iisip. Wala ka bang isip? Wala akong isip. Hindi ako makapunta ng Saudi Arabia kung wala akong isip. Pahirapan kaya, kahit although sinasabing free lahat, pero dun ka mahirapan. Kasi minsan, yung may exam kasi, pahirapan din ang pumunta dito. Ano lang, kasi walang gastos. Kaya, yung kadalasan dito nagtitiis talaga. Kaya tiis lang. Sabi ko, iniisip ko na nga lang kapag pero hindi ko maiwasan, minsan mapapaluha ako, pero iniisip ko na lang matatapos din yung kontrata ko dito. Kasi ako dito, sinasabi nila i-transfer ako sa kanila. Iniisip ko sana hindi ko mapapayag yung nature kasi ng trabaho ko for deploy 1 month, 2 months, ganyan. Pero dito, December, January, February, March, April, May, magmi-May na. 5 months na pala ako dito. Tapos sinasabi nilang hanggang matapos yung kontrata ko dito ako. Kaya pag magsalita sila ng masakit sa akin, inisip ko na lang matatapos din yung kontrata ko dito sa Saudi Arabia. Sabi ko, ba saan ba't matatapos din to? Sabi ko, iniisip ko na lang, matatapos din to. Nagbibilang na nga ako. Ano na ngayon? April. Magkatapusan na nga April, May na. May, June, July. 3 months. May 15 months pa ako. Kasi July 2026. Diba? 15 months, sabi ko. At ito talaga, mga ka-OFW, kailangan mo talagang mag-ipon. Mag-ipon. Yun talaga. Kasi, pag may ipon ka, pag uwi mo, maaari kang mag-start na negosyo. Ganyan. Pero ako kasi, wala pa akong naipon. Alam mo kasi, struggling. Nag-iisa lang ako. Nag-iisang kumakayod para sa pamilya ko. Ayan. So, hanggang dito na lang yung emote ko. Thank you sa support, guys. And
See you on my next vlog. Thank you. Again, thank you sa mga supporters ko dyan. Thank you so much. Bye.